Okay. Maraming salamat. Welcome po sa Debaters Convention. Muli, nagbabalik. Ito po ang inyong likod na si Brother Nash, one of the admin, no? Nash Buenavides. At binabati ko nga pala na magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng panig ng mundo. At pasensya na po, may tunog ng plato, kumakain po tayo. No? So anyways, meron po tayong magaganap na debate. No? Pero asa nakuha nila ang moderator, this is ano lang to ambush moderator, no? So para malaman natin kung ano yung debate o yung topic, so pwede bang pakisabi ang topic niyo mga Uncle Ferdy? Patutunayan ko na may secret rapture. Yun. So ang topic nila, patutunayan ko na may secret rapture. So sino ang affirmative dyan? Si Uncle Ferdy affirmative. So, affirmative ka ba? Yes, siya ang affirmative. Ayan. Okay, sige. So, sige, simulan na natin, no? So, hindi ko nababanggitin yung rules and regulations kasi alam ko naman kabis tayo. Mga batikan na kayo dito sa Debaters Convention, no? So, natanggap nyo ba at agree ba kayo sa Debaters Convention rules and regulation? Uncle Ferdy? Yes. Bro. Okay. So, Uncle Denmar, tinatanggap mo rin ba ang Debaters Convention? Yes. Regulations. Okay. So, sige po. So, sige, simulan nyo na, no? So, simulan na natin. So, 10 tayo. Pero bago natin simulan, pakilala muna kayo. Ang affirmative, pakilala ka muna. Good evening sa lahat dyan, lahat ng panig ng mundo, sa lahat ng nanonood, nakikinig. Ang Debaters Convention, si Pastor Ferdy dito, at end-time believer, no? Isa sa admin ng DevCon, at patutunayan ko ngayong gabi na may secret rapture. God bless. Okay, maraming salamat. So, sa panig naman na negatibo, Uncle Denmark. Magandang gabi sa ating lahat. Muli po, ito ang inyong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, na ngayon ay magtututol, no? Wala tayong gagawin kundi tututol sa itatayo ng afirmatibo sa paksang patutunayan niya ng secret rapture sa Biblia. Okay, maraming salamat. So, hindi na natin patatagalin. Simulan natin ang debate. So, 10-7 ba tayo? 10-7, no? Yes po, yes. Okay, 10-7, so, bro. Since 10-7 tayo, simulan na natin sa panig ng affirmatibo na si Brother Pastor Ferdinand Sustento. So, timer. Miss Debgo. Ready ka na ba, timer? Okay, sige. Kung ready ka na, so, pag nag-start na si Uncle Ferdinand, start mo na rin ang time. So, go, Uncle Ferdinand. Okay, magandang gabi sa lahat. Si Pastor Ferdy ito. Patutunayan ko ngayong gabi na may secret rapture. Sa talata po, sa Bible po, pagka check natin yung Bible, no? Siyempre, Bible ang ating basihan. Kung mayroon ba o wala. Siyempre, future event ito. So, nakasalalay ito dun sa Bible, no? Ngayon, pagka check natin ang talata ng unang Tesalonica, ito po yan, no? 4. Ayan, sa chapter 4, verse 16 hanggang 17. Ito po yung sabi diyan, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Okay, ang secret rapture ay yung letra por letra nito, hindi ito mababasa. Pero yung diwa nito makikita natin. No, so ang pinagbasihan po namin ng paniniwalang ito ay talatang 17. No, sabi dito, "And we which are alive and remain shall be caught together." Yung caught up po, yan po ang pagpapakilala po namin yan ay hindi alam ng lahat o hindi alam ng buong mundo.
Sa katunayan po, maraming mga talata sa Bible na binabanggit na talagang ang pagparito ng Panginoon ay hindi alam dahil magkaiba po yung coming niya sa rapture at yung coming niya sa ikalawang pagparito. O doon sa, yung iba hindi nagkiklaim na ikalawa because dahil wala daw nababasang ikalawa. Pero sa lahat ng mga naniniwala sa eschatology na yung future events, no, yung future event na yan na mangyayari, ikalawang pagparito yon ng Panginoon dahil yung unang pagparito ng Panginoon ay nung narito siya sa lupa, nung siya po ay ipinanganak. No? Yung ikalawa, yung aapak muli siya at babalik siya muli. Yun yung ikalawa niya. Dahil bakit ikalawa yon? Kasi nga, yun po ay pagbabalik niya muli sa lupa. Bakit hindi namin ginawang ikalawa, yung rapture na sikreto? Ito po ay may espesipikadong babalikan lamang niya. Hindi po ito para sa lahat. Ito po ay para lamang doon sa mga nangamatay kay Jesus. Sabi dito sa 16, and for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with a voice, and the trump of God. Yung dead in Christ shall rise first. Sa unang siglo po ng Kristiyano hanggang po sa huling iglesia ng kapanahunan. Yan po ang panahon para kunin niya yung kanyang mga hinirang. At sa 17, yan po yung mga buhay, kasama po yung buhay na aabutan na kukunin ng Panginoon na iaangat po doon sa cloud. No? So magkaiba po yung coming na yan, doon sa coming, doon sa ikalawa, na si Kristo ay aapak muli niya sa lupa. Mababasa yan sa Zechariah chapter 14. At mababasa rin yan sa Acts chapter 1 kung paano siya umakyat, ganun din yung pagbaba niya. No? O babalik siya kung saan siya umapak, doon din. No? Doon siya mahahapak yung Mount of Olives, tas sa kanyang pagbabalik. Paano naging secret yung pagbabalik niya sa rapture para sa kanyang iglesia, no? Sa kanyang bride, doon sa kanyang papakasalang babae na nakasulat sa Bible. Ito po yung mababasa natin. Sa Mateo 24:42, sabi niya dito, "Therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming." So dito sa sinasabing ito, kayo daw ay manatiling gising, no? Spiritual ang tinutukoy diyan na hindi daw ninyo alam ang kanyang pagbabalik. Pag sinabi bang hindi alam, sekreto 'yun. Sekreto 'yun, no? Ito tingnan niyo po. At sabi niya dito, "But know this, that if the master of the house had known in the part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would have not let his house be broken into." So, anong sinabi dito? Katulad ng magnanakaw. Alam mo ba kung kailan darating yung magnanakaw? Hindi. Sekreto yun. Hindi yung pinapaalam doon sa bahay. Mamaya, tatanong natin kay Denmar yan. Sagutin ni Denmar yun. No, mamaya. So, maraming talata yan. 2 Peter chapter 3 verse 10, "But the day of the Lord will come like a thief." Kagaya na magnanakaw. Dalawang verse na yung pinakita ko dito, no? Pag sinabi bang gaya na magnanakaw, alam? Hindi, no? So, isa pang talata, Revelation chapter 3 verse 3, no? Sabi dito, ito yung sa kapanahunan ng iglesia, sa kalagitnaan ng church age to. Sabi dito, "Remember then what you received and heard, keep it and repent. If you will not awake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you." Yung pagparito ng Panginoon, hindi daw alam. No? Kailan yan? Ano pala yan? No? Yan yung secret rapture na hindi nga malalaman ng buong mundo, ng mga tao. Mamaya, kaiba yan doon sa sinasabi niya na may talata yan. Alam ko, anticipated natin yan na ipapakita ni Denmar yan. Sabi pa niya dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, "For you yourself are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night." Liwanag, no? Pagka thief in the night ba, alam? Mamaya tatanong natin kung yung magnanakaw, nagpaalam doon sa nanakawan. So,
Ano pa, no? Tingnan niyo po ito. Sabi niya dito, Mateo 24:36. But concerning the day and an hour, no one knows. Ewan ko, tatanungin natin kung alam ni Denmark yung pagbabalik ng Panginoon kung kailan. Not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Sino daw nakakaalam? Yung Ama lamang. Yung Ama lang. So, yan po ang isang ano natin na ilinatag ko. Siguro, ilang minuto pa ako, Miss Debcon. Miss Debcon? Hello? I-wait ko na yon para kay Denmark kasi okay na sa akin yon. So, wini-wave mo na, Uncle Ferdy? Yes po, yes. Okay, sige. Since wini-wave na ni Uncle Ferdy, no? Dadako na tayo sa question and answer. So, ready na ba, Denmark? Yes, ready. Okay. So, Miss Timer, Miss Debcon, ready ka na ba? Para sa 7 minutes timer? Okay, sige. Okay. So, kung ready ka na, Uncle Denmark, so your timer starts now. Okay, sabi dito, Pastor Perdi, sa unang mong talatang sinitas, yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. No? Pag binasa natin dyan sa 16, sabi diyan, with the sound of God's trumpet or with the archangel call. No. So paano ho magiging sekreto yung pinaniwalaan ninyong rapture kung mayroon palang pagtawag o meron palang trumpeta? Dahil no, kung yan ay sikreto, dapat hindi yan ipinag-iingay. Tama yes po ba? Ngunit, yan pong trumpet of God, hindi po yan literal na maririnig ng lahat. Yan po ay gospel trumpet para doon sa mga tatanggap niya at maging nobya niya para sa ikakasal sa Mateo 25. No? Kung sino lamang yung makikinig, hindi po yan para sa lahat. Next question. Okay, next question. Kung hindi literal ang trumpet dito, bakit lahat ng namatay no kay Kristo ay muling nabuhay dito? Opo, yung mga nangamatay lamang po, hindi po sinabi pati yung ibang mga ligtas na patay. Yan po lamang yung mga nagpatuloy kay Kristo at pinangaral si Kristo, tinanggap si Kristo na patay. Hindi po kasama diyan yung mga hindi ligtas. Next question po. Next question. Okay, next question. Sabi diyan sa verse 17, no? We will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. And so will be with the Lord forever. So itong phrase na ito or sentence na ito ba'y tumutukoy sa end or may susunod pang mangyayari dito? Yan po ay may susunod pang mangyayari pero hindi po binanggit diyan kung ano yung kasunod na mangyayari. Ang pinag-uusapan po dyan na with the Lord forever, yung pagiging sila mismo kasama ng Panginoon. Hindi na sila ay yun po ang konteksto dyan. Next question. Okay, next question. So sinasabi mo, after nitong pag-caught up, wala nang kasunod na mangyayari or wala kang nabasa dito sa talata wala po diyang na may nakasulat, tribulation pero pang sa nangyari. ibang mga Yes or no? talata po, mayroon po yan. Habang po ang babaeng ikakasal sa Mateo 25 na parabola, may nangyayari pong kapighatian dito sa lupa. Pero kasama na doon ni Kristo, kaya nga magpaka forever daw, hindi na mahihiwalay yung nobya niya sa kanya. Next question. Next Okay. question. So, wala kang mababasang tribulation dito. So, meaning, nung kinot up ng mga believers, ito na yung huling pagkakataon nila dito sa lupa at makakaranas ng tribulation. Yes or no?
No po, wala din po kayo nabasa eh. At hindi po dyan umapak ang paa ni Kristo sa lupa. Babasahan ko kayo mamaya na umapak ang paa ni Kristo sa lupa sa kanyang muling pagbabalik. No? Yun po ay hula sa Zechariah chapter 10. Ang pagbabalik ng Panginoon, aapak siya doon sa Mount of Olives. Pero dyan po, hindi po sinabi. Next question. Pagka sinabi pa lang we will be with the Lord forever, may kasunod pa pala yun. Di yan tulad sa kwento ng nobela na kapag ka sinabing yung prinsipe at prinsesa magkakasama forever, may kasunod pa pala yun para sa'yo, Pastor Perdi? Yes or no? Opo. Kasi yun po ay sa mga kwentong fiction lamang, no? So yung they will live happily ever after. Hindi po ganun ang Bible. Nung sinasabi po doon na mapapasa kanya sila sa Panginoon kailanman, hindi nangangahulugang wala nang mangyayaring kasunod. Sama po na niya yung kanyang mapapangasawa, pero may nangyayari pa doon kasunod na tribulation period. Next question. Next question. Okay, next question, no? Dito tayo sa mga verses kung saan may nabasa kang theft, no? Diyan sa Mateo 24, may sinasabi ba dyan si Kristo na mga signs na kung kailan siya darating? Meron o wala? Meron po, meron. Next question. Pakipause yung time. Wait. Pakipause yung time. Kung merong signs na pinakita si Kristo bago siya dumating, Wait lang. meaning, no? Wait. Pakipause yung time, Miss Debcon. Ha? Medyo late yung dating kay Uncle Denmar. Uncle Denmar, naririnig mo ba ako? Oh, yes. Dinig kita, bro. Uncle Ferdy, dinig mo ba ako? Yes. Hindi sa akin delay. Kay Denmar lang ng delay. Nade-delay kay Uncle Denmar kanina eh. So, sige, since naririnig na tayo ni Uncle Denmar, so Miss Demcon, pakituloy yung time. So, sige, Uncle Denmar, proceed. Okay. So, diyan sinabi ni Kristo na mayroon palang signs siyang ibinigay para malaman ng mga apostol kung kailan siya darating. So, ibig Perdi, no? Alam ng mga apostol kung kailan darating si Kristo kapag nangyari na yung mga bagay na yun. Yes or no? Hindi po. Yan po ay mali. Kahit si Kristo nga, hindi nga alam kung kailan darating siya. Ang ama lang yung sign, hindi ibig sabihin nun, alam nila yung panahon ng pagdating o yung araw kung kailan. Mali po yan. Next question. Okay, next question. Di ba kapag nalaman ng mga apostol na ang mga pangyayaring binanggit ni Kristo ay nangyari na, hindi ba ibig sabihin pagkatapos nun ay darating na si Kristo? Yes or no? Yes, pero yung panahon o araw o buwan, hindi nila alam. Kaya nga sikreto, tip in the night, binanggit ko kanina. Hindi pa paalam ng magnanakaw kung kailan siya, kung anong araw siya at anong oras siya pupunta dun sa nanakawan niya. Next question. Okay. Next question. Ano? Ngayon, no? Since sinabi ni Kristo yung signs time. Sayang. Sige. Okay, time. So, dyan po natatapos ang ating unang presentation and the first question and answer sa ating affirmative. So, may we move on sa ating presentation ng negative side. So, Uncle Denmar, are you ready? Yes. Okay. Your time will start ready. whenever you're ready. Go ahead, Uncle Dan. Okay. Magandang gabi sa ating lahat, ano? At muli ito ang inyong kapatid from Catholic, Brother Denmar Santiago, no? At itong rapture na ito na ating pinag-uusapan, no?
ay malawak na ipinangangaral ng mga evangelical at mga fundamentalist Protestant denomination, no? Ngayon, alamin muna natin, ano ba itong secret rapture? No, according sa kanila, no? According dito sa kanila, ang secret rapture, Jesus will snatch believers boldly up to heaven, leaving all others behind to endure an intense tribulation initiated by the Antichrist. This will be followed by yet a third return and judgment, at which the point Jesus will establish His kingdom on the earth for a period of 1,000 years. No? So, in short, mga kapatid, no, bakit tayo tumututol dito mga Katoliko? Kasi una, no, sa ating nabasa na definisyon ng secret rapture, unang-una, meron silang tinatawag na post, no? Post-tribulation. Pag sinabi nating pre-tribulation o hindi pa nagaganap yung tribulation, no? Ito ay hindi biblical. Hindi ito biblical yung pre-tribulation. Mamaya palalalimin natin. Ikalawa, no, yung sinasabing third coming. Sa Biblia, mga kapatid, wala ng third coming. At ikatlo na gusto kong stress, yung 1,000 taon o yung millennium reign of Christ, no, na sila ay tinatawag nating mga pre-millennialist. Kasi tayo mga Katoliko, tayo ay tinatawag na amillennialist o naniniwala na ang 1,000 years ng ating Panginoon ay nagaganap na sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Okay, sabi dito sa talata sa Lucas chapter 17 verse 20 to 21, the kingdom of God is not coming with the signs to be observed. Behold, the kingdom of God is in the midst of you. No? So, ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na, kalagitnaan. Because yung church nga, siyang kaharian ng ating Panginoon. No, basahin lang natin yung nandito sa propesiya ni Daniel. Sa chapter 2 verse 44, ganito mababasa. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall this kingdom left to another people. It shall crush all these kingdoms and bring to an end, and it shall stand forever. No, so dito, ito yung pangitain ni Haring Nebuchadnezzar na ininterpret ni Propeta Daniel. No? Ngayon, yung apat na kaharian, which is yung Babylonia, Persia, no, yung Greek, no? Oh, yung Persia, no, at yung Kristo ng ating Panginoong Diyos, no, kay Daniel, no, sa pamamagitan niya ipinaliwanag niya yung dream ni Haring Nebuchadnezzar. Itong kaharian na to, ito yung church, no, ito yung church. Kaya nga sinabi ni Jesus, no, ng ating Panginoon, the kingdom of God is in the midst of you. No? Tapos dito sa Matthew chapter 16 verse 27, ganito sabi, no, truly there are some standing here who will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. So dumating na ang Panginoon, no? Kaya nga sabi ni John the Baptist, no, nung dumating si Jesus, ano ang sabi ni Saint John the Baptist, no, patungkol sa kaharian? Ang sabi ni Saint John the Baptist, basahin natin dito, no, sa wait lang. Basahin natin dito sa kanyang sinabi, no, yung the kingdom of God is at hand, no, sabi ni Saint John the Baptist, no, nasa atin na ang kaharian ng Diyos according kay Saint John the Baptist, no. So ayun yung kanyang sinasabi. Ngayon, no, hindi naman sinabi ni Saint John the Baptist
Baptist na ang kaharian ng Diyos ay hindi pa dumadating. Matthew chapter 3 verse 2, Matthew chapter 4 verse 17, Matthew chapter 10 verse 7. No? Nandiyan na, sabi Mark chapter 1 verse 15, and saying the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Ito na nga, natupad na nga yung propesya ni Propeta Daniel. No? Ngayon, 1,000-year reign, pag-usapan natin. No? Yung millennium. No? Yung millennium, no? Ito yun no? Revelation is actually symbolical, no? Symbolical talaga yan, no? So gaya niyan, no, yung number ng beast, no? For example, number ng beast, 666 is a perfect example. Number yan ng Antikristo o ng Diablo. Yung 144,000 naman, ito yung 12 tribes of Israel, no? Ngayon, sa New Testament, ang sabi diyan, a 1,000 one day is equals to 1,000 years. No? So, ayun diyan pa lang no. Sa nandito ang ating Panginoon, itinayo niya ang kanyang simbahan, no? Ito dito naghahari ang ating Panginoon. Ayun ang pagpapaliwanag ng mga Arminianist. No, naniniwala sa Arminianism na hindi magiging fully Christianized ang buong sanglibutan sa millennium reign of Christ, no? Hindi yun magiging fully Christianized, but Christ is reigning through His church. No, nandito yung kanyang mga banal, no? Ngayon, no, punta tayo sa third coming, no? Sa third coming. Napakadali lang naman mga kapatid. Walang third coming sa Biblia. At saka hindi secret yung pagdating. Sabi nga dito, as the lightning comes from the east and shine as far as the west, will be coming of the Son of Man. O Luke chapter 17 verse 24 and Matthew chapter 24 verse 27. Napakaliwanag naman dyan, mga kapatid. No? Na pagdating ng ating Panginoon may liwanag sa bawat sulok ng mundo, makikita ng lahat, no? Kaya nga, 'di ba, yung Revelation chapter verse 7? Ito ba, no? For example, yung 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 55, no? Sabi diyan, the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, we shall change this perishable nature must put on the imperishable, no? So dito may trumpet tumutunog, hindi siya secret. Ang secret hindi ho ipinagkakalat, no? Sabi dito, the dead will raise. Kaya nga bumangon yung mga patay kasi nabulabog sila. Hindi secret yun, dapat na lang binulong na lang. Ngayon, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17, yan yung talatang yung paborito nila. Wala namang sinabi dyan sa secret ng pagdating ni Jesus Christ. Walang sinasabi dyan. Ang sabi pa nga dyan, the Lord Himself will descend from heaven with a cry and with the archangel's call, with the sound of the trumpet. Walang nakasabing secret ng pagdating ng ating Panginoon, no? At isa pa, no? Patungkol doon sa stand nila sa pre-trib, no? Kasi pre-trib hindi pa nangyayari. Actually, yung tribulation sa Matthew chapter 24, ito po ay naganap na noong 70 AD, no, mga kapatid. Yung tribulation na yun na nandiyan sa chapter 24 ng Mateo, yan po ay naganap na. Sabi dyan ni Jesus, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ. I shall deceive many. No? Ito nangyari na to For nation shall rise against nation, the kingdom against kingdom. There shall be famines, pestilence, and earthquakes in diverse places. Rumors of wars. Napakaraming digmaan ang hinarap ng mga Jewish people at ng mga Kristiyano.
Okay? Okay, time na. Maraming salamat, Uncle Denmark. So, ako na tayo sa question and answer. So, ready ka na, Uncle Ferdinand, Yes. for your 7 minutes? Okay, sige. Kung ready ka na, so Okay, unang your tanong, time will Denmark. starts now. Anong sinabi na Kingdom of God at hand? Ano ibig sabihin Yes. ng Kingdom of God? Kingdom of God is the church. Gaya ng aking nasa presentation ko. No, kasi kaya tinatawag na kingdom itong church, no? Tinuruan ni Kristo yung mga alagad, sabi niya, no? Kung ano ang inaano sa kaharian dito sa lupa, gayon din sa langit. Matthew chapter 6 verse 9 and patuloy, no? No. Yung kaharian niya nandoon sa lupa at may kaharian din dito siya sa langit. Okay, next question ako. Kung sabi mo yung Kingdom of God ay yung church, so ang dumating yung church, hindi si Kristo? Yes or no? Dumating si Kristo at kanyang itinatag ang church. Kaya nga sinabi, the kingdom of God is at hand. Kasi paano naman lilitaw yung kingdom dito sa lupa kung wala magtatatag nun? Kaya nga sabi, kung ano ang mayroon sa lupa ay mangyari nawa sa langit. Kasi may kaharian na dito si Kristo eh. Oh, yung Our Father, napakaliwanag naman na sinabi sa Our Father. Next question. Next question. Okay, tanong, nalaman ba ng lahat yung pagdating ni Kristo sa panahon ng Bagong Tipan? Hindi nalaman ng lahat yung pagdating ni Kristo kasi nga hindi nga siya nakilala ng mga hintil eh. Kaya nga sabi, siya yung ilaw na itinatakwil ng marami. Hindi nalaman. Kaya nga, hindi kami naniniwala na magiging fully Christianized ang buong mundo o sanglibutan under the millennial reign of Christ. That is a millennialism. Next question. Yung aming pinaniniwalaan. So, Next question. Kung hindi nalaman, sikreto ba yun o hindi? Hindi porke hindi nalaman hindi sekreto. No, wala lang talaga silang information enough dahil wala pa namang mga Kristiyano bago dumating si Kristo. Tandaan natin ang Kristiyano, Gawa 11:26. Panahon pa lang na ating Panginoon Kristo Next yun. question. Walang magbabalita sa kanya na dumating siya. Next question. Okay, sabi mo, alam ng lahat yung pagparito ni Kristo. Alam ba ng apostol ang pagparito ng Panginoong Jesucristo? Yes or no? Yes, of course. Dahil meron pala tandang ibinigay ang Panginoon eh. Parang ganito lang yan eh, no? Pag sinabi ng nanay mo, tatawag bago umuwi. Pag tumawag siya, alam mo na pauwi na siya. Ganon din ng Diyos. Nagbigay siya ng sign. Matthew chapter 3 verse 24 verse 3 to 5. Next question. Okay. Dito sa Mateo 24 na binanggit mo, sabi mo alam ng mga apostol yung kung kailan darating si Kristo. Nung sinabi niya dito, Yes. bakit nagtanong yung mga apostol sa kanya kung kailan siya darating? Kung alam na ito ng mga apostol. Inquiry yan kung inaalam na nga nila kung kailan nga siya darating. So sinabi ni Kristo yung mga signs kung kailan siya darating. Kapag ka nakita sa kanya dyan, pag nakita nyo na ang mga bagay na ito, alam nyo nang na malapit na. Next question. Alam nila yan? Kung alam nga nila, ba't sila magtatanong? Alam o hindi? Kasi sa puntong yan, dyan pa lang nila inaalam. Pagkatapos sinabi ni Kristo yan, alam na nila kasi may palatandaan na sila, may checklist na ang mga apostol. Kaya nga sabi, pagka nakita nyo ang mga bagay na ito, alam nyo nang malapit na. No, yung Next talatang question. 32. Okay. Uulitin ko yung tanong ko dyan. Pag nagtanong ka ba, nangangahulugan bang yung alam mo na o hindi pa? Hindi nga nila alam. Kaya nga nagtanong nga sila para malaman nila. Ngayon, ano sabi ng ating Panginoon? Ang sabi diyan, kapag ka nakita nyo na lahat ng mga bagay na yan na nangyari,
Alam nyo nang malapit na, no? Matthew chapter 24, verse Next 22 to question. 33. So, Bodenmar, next question ako. So, inaamin mo na, na nalilito ka kasi sabi mo alam na, tapos sabi mo inaalam pa lang. So, inaamin mo nalilito ka, yes or no? No, no. Ikaw lang ang nalilito kasi ang tinatanong mo sa akin, masyadong irrelevant sa akin for me. So, okay. Next question ako. Nung yung sa pag sinabi bang gaya ng isang magnanakaw, ang magnanakaw ba, sinasabi ba ng magnanakaw kung kailan magnanakaw doon sa bahay na kanyang nanakawan? hindi siya nagsasabi kung kailan siya magnanakaw. Pero alam ng mga tao, nandiyan na yung magnanakaw kasi may kaluskos, no? Yung tunog ng paa, alam nila. No? Ibig sabihin malapit na may magnanakaw na. Ganon din sa ating Kristo, nagbigay siya ng signs para malaman Next ng question. mga apostol at tayo. Okay, next question. Yung magnanakaw ba, sikreto ba yun pagka nagnanakaw o lantad? Depende. Depende. Kung yung Hindi, magnanakaw, ang hindi tanong naman ko, nakabonet. sikreto o lantad? Sikreto o lantad? Depende nga eh. Kasi hindi naman categorical yung tanong mo eh. Hindi, Depende. categorical nga to, categorical question. Sikreto ba o hindi sikreto? Pass ako kasi may sagot ko, depende eh. Okay, next Pass question. lang. Okay. Sige, i-wave ko na yung tanong ko. I-wave ko na, Mr. Moderator. So, wave mo na yung question and answer. Yes, yes. Sige. So, wini-wave na ni Uncle Ferdinand ang kanyang question. Okay. So, doon naman dako tayo sa ating paano nito? Rebuttal, no? So, ready ka na ba, Uncle Ferdinand, sa yung first Yes rebuttal? po. Okay, sige. So, 10-7 tayo, So, Yes. 10 minutes, rebuttal, Uncle Ferdinand. Go ahead. Yes, okay. So, ito ang ating kapatid na Denmar sa mga tanong natin ay na hindi niya naigiba yung mga ipinresenta ko. Why? Kasi marami siyang mga binanggit at nalilito talaga ang kapatid dito kasi yung sinabi niya ang kingdom of God daw ay church. No, church daw ito, binanggit niya kanina. Nung binabanggit yan ni John the Baptist, nung sinabi niya, the kingdom of God is at hand, ng eschatology, dapat may definite tayo diyan at mayroon tayong alam natin saan ilalagay ang mga events na ito, no? So sa katunayan, nung tinanong ko ang kapatid na Denmar, alam ba ng apostol ang pagdating ng Panginoon? Ang sagot niya, oo. Pero nung tanungin ko siya, ba't nagtatanong? Hindi pa alam kasi inaalam pa lang. So doon pa lang hindi talaga po niya 'yun maigiba yung inistand natin. Why? Kasi nga ang daming talata niyan sa Bible. Ang rapture po ay hindi po 'yan malalaman ng lahat. Pero ito hindi naman to, hindi rin nakukuha ng kapatid na Denmar yung trumpet of God. Yung trumpet of God, hindi po yan literal na magtotrumpeta buong mundo. Yan po ay mensahe para sa kanyang biya. Pag binasa po natin yung Mateo 25, no? Sa Mateo 25, yung sa 10 dalaga, may naglalakbay na 10 dalaga, 5 ay mangmang at 5 matatalino. Hindi nila alam kung kailan dating yung lalaking ikasal. Bigla na lang sumigaw, no? Pagka binasa ninyo yon, may sumigaw, sabi niya narito na yung lalaking ikakasal. Sinabi doon sa mga babae, magsipaghanda kayo. Ito, tingnan po natin doon sa premise ng kapatid natin na tinututulan niya, alam daw ng tao ang pagdating ni Kristo dapat. Doon pinaghahanda. Pag pinaghahanda, hindi mo kasi alam kung kailan darating. Yan ang secret rapture.
Yan po ay nasa Bible. Although yung salitang secret raptures, not necessarily, laging kailangan letra por letra, no? Kasi ang letter, nakakamatay yan eh, sabi ni Pablo eh. The letter killeth, no? But the spirit giveth life. Malinaw po yan. So, ang kapatid, hindi niya siguro to nakita. Hindi niya nakita yung Mateo 24:44 hanggang 42 to 44. Sabi niya dito, therefore, sabi niya, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Kaya tayo pinag-ready, hindi natin alam kung kailan yung eksaktong oras, araw, buwan. Sabi ni Brother Denmark, kanina alam ng mga apostol. Nagtatanong nga sila. Pagka binasa mo yung gawa, 1:6 hanggang 7. Sabi niya, Panginoon, kailan ibabalik yung kingdom sa Israel? Pag binasa mo yung Matthew chapter 24 verse 3, sabi niya, Panginoon, kailan ang sign ng iyong pagbabalik? Tinatanong nila, hindi talaga kasi nila alam. Tanong, sinabi ba ng Panginoon kung kailan ang pagbabalik niya? Yung eksaktong araw? Hindi. Sikreto yun. Ang Panginoon, hindi niya alam yun eh. Sino daw lamang ang nakakaalam? Ang Diyos Ama lamang. No? Kaya nga yung mga talata, ito, tingnan nyo, sabi dito sa Mark 13, verse 32 to 33. But of that day and hour, yung araw at yung oras, walang nakakaalam. Even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Sino lang mo nakakaalam? Yung Ama. Kahit si Kristo, hindi niya alam kung kailan siya babalik eh. Kung kailan iutos ng Diyos ko, bumalik ang anak. Hindi niya alam yun. Ang Ama lamang. Sabi niya dito. Kaya nga sabi dito, take heed, watch and pray, for you do not know when the time is. Ano yung time is? Yung pagpaparito ng Panginoon, walang nakakaalam yun. Kaya nga, may secret rapture talaga, mga kaibigan. Para kanino ba ito? Para ito doon sa magiging asawa ng Panginoon spiritually. Ito yung kanyang iglesia. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 5, doon sa huling talata, na gusto niyang iharap ang kanyang iglesia na walang batik, walang kulubot, o kahit anumang mga bagay sa kanya. Dahil tayo yung iglesia ng Panginoon, tayo yung gusto niyang iharap sa kanyang Ama, na walang batik, pero tayo yung kunin, sabi doon, yung patay kay Kristo na nakinig sa Panginoon doon sa trompeta niya, doon sa kanyang mensahe, yung shout, voice and trump. At sino pa yung kasama doon? Yung mga buhay na nanatili doon sa mensahe niya. Hindi yun para sa lahat. Yung mensahe na rapture faith, hindi yun para sa lahat. No? May hindi talaga makikinig doon. Pero ang tanong, malalaman ba? Hindi. Kaya nga ang sabi ng Bible, kaya maraming talata sa Bible, watch and pray, watch and pray. No? Ito pa, ang sabi pa niya dito sa Thessalonians, no? 5:6, 1 Thessalonians 5:6. Sabi niya, therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung pagparito niya para sa kanyang iglesia, para dun sa kanyang church. Sabi niya sa Revelation chapter 3 verse 3, yan, dapat banggain ni Denmark yan. As a tip in the night daw. Dapat kung alam ng nanakawan yung pagparito ng nanakawan. Hindi nanakaw 'yon, no? Hindi na 'yung sikreto. Tinanong ko ang kapatid, sikreto ba o hindi? Hindi makasagot. No, aminado siya doon na sikreto 'yon. So, ang problema, ayaw lang tanggapin ng kapatid. Sige, i-web ko na to. I do believe na naka-stand pa rin yung secret rapture until now. Hindi niya kayang gibain yun at wala siyang naggiba kahit isa. Next question. Ako, web ko na, Mr. Moderator. Okay, wini-wave na ni Banyo Oras. Maraming salamat, Uncle Ferdinand Sustento ng End Time Church. So, dako na tayo sa question and answer. Ready ka na, Uncle Denmark? Okay, ready. Mm-hmm. Okay, sige, Uncle Denmark, kung ready ka na,
Okay. Your time will start Total nagkakapit ka dito sa Mateo 24. Dito sa 33 sabi diyan, when you see all these things, you know that He is near. Oh, tutol ka ba dito sa talatang ito na sinasabi ni Kristo na kapag ka nakita nyo yung mga signs na ibinigay ko, alam nyong malapit na ako? Yes or no? Hindi po ako tutol. Pero nung sinabi niyang near, hindi nangangahulugan alam mo yung araw at oras. Sinabi na nga ni Kristo kahit siya hindi niya alam Question po. Okay. Kung hindi alam ni Kristo, okay, bakit sinabi ni Kristo sa Mateo, sa Revelations chapter 22 verse 12 to 13 na malapit na ako? Oh, sabi niya diyan, no? See, I am coming soon. My reward is with me to repay according to everyone's work. Oh, bakit niya sinabing narito? Tignan ninyo, malapit na ako. Kung hindi niya alam kung kailan siya paparito. Simple lang po. Yun lang po ay hint na binibigay sa kanya ng Father. No, pag sinabing soon, hindi sinabing exact date. Sikreto pa rin, hindi pa rin reveal kung kailan. Sikreto. Soon nga, hindi naman sinabi. July 1, 2025. So, next question. Okay. And next question. Yung mga magnanakaw ba pag nagnanakaw sa bahay, yun ba ay nagtatago? Yes or no? Siyempre, nagtatago yon, nagdi-disguise pa yon. Hindi niya pinapaalam na magnanakaw siya. Hindi niya sasabihin yun sa may bahay na nanakawan niya. Next question. Okay, next question. So, pwede mong aminin sa amin dito ngayon na magkaiba yung sikreto at saka yung tago. Tama ba? Magkaiba yon, pero ginagawa nga yun ng isang magnanakaw. Nagtatago muna siya, katulad sa Mateo 25. Nagtagal siya. No? Tapos bigla na lang sumigaw. Hindi nila alam na yun na pala yung time. Natulog pa nga yung iba Halos lahat na natulog sila. Kung alam nila, hindi na sila matutulog. Next question. Okay, next question. So, magkaiba pala yung nagtago at saka yung sekreto. So, yung mga nanakaw, hindi pala, yung magnanakaw, hindi pala sekreto. Yung mga ninakaw, kundi itinago lang. Sekreto Yes or no? yun, mali ka. No, irrelevant yung tanong. Pero okay, sasagutin ko pa rin. Napaka-irrelevant ng tanong. Kasi ang topic natin, yung magnanakaw, alam ba yung pagdating? Hindi yung pagtatao ng ninakaw niya. Next question. Okay, next question. Okay. So ngayon, no, mayroong mga signs ang isang magnanakaw para siya ay malaman na siya ay nagnanakaw. Halimbawa yung kaluskos, yung yapak ng paa, no? So ito, maituturing mo ba ito na kapag ka narinig mo yung mga yan, alam mong may nagnanakaw? Yes or no? Hindi sasabihin na magnanakaw ako dahil may mga kaluskos lang. Hindi dahil may kaluskos, may magnanakaw na. Baka pusa lang yun. So hindi talaga alam ng tao yung kahit nga tayo no? Kahit ikaw, in real talk, hindi mo alam kung may magnanakaw na sa labas mo. Kahit kumakaluskos pa yan. So next question. Okay, next question. Okay. So, ang tanong ko sa iyo dahil sabi mo magkaiba yung nagnakaw at saka yung nagtago. Ngayon, paano mo masasabi na yung sikreto, yung sikreto hindi siya pwedeng magtago? Ano ko nasabi, yung sekreto hindi pwedeng magtago. Yung magnanakaw, pag nagnakaw na siya, hindi niya pinapaalam yun, sekreto yun. Pagkatapos niya magnakaw, magtatago na siya kasi hahabulin na siya ng pulis. So, ganito yun bro, irrelevant ang tanong. Next question. Okay, next question. Okay, punta tayo dito sa
kaharian, sa kingdom. Okay, no, sinabi ni Daniel chapter 2 verse 44 na may darating na kaharian ng Diyos. Ano yung kingdom na ito na magre-reign forever? Yan yung kaharian ng Panginoon. Next question. Ano nga? Ano nga yung kaharian na yon? Ang tanong ko, ano yung kaharian na yun? Ano ang sinisimbolo ng kaharian na yon? Yan nga yung kaharian ng Panginoon. Next question. Mr. Moderator, next question ako. Next question. Okay, next question. Oh. So, dito, sabi ni St. John the Baptist, the kingdom of God is at hand. Hindi niya sinabing Christ is at hand. Tama ba? Yes or no? Tama. Tama ka, bro. Ano yan? Susog pa yan sa akin. No? Dapat sinabi niya, matagal na dumating si Kristo, ganyan. Pero ngayon, the kingdom of God is at hand. No? Hindi niya alam na bigla nandyan na si Next Kristo. question. Next question. Okay. Nung dumating na si Kristo, nagtayo na siya ng iglesia. Ibig sabihin, yung kingdom na yon ay nandyan na at hand na. Yes or no? It doesn't matter kung nagtayo o hindi. The topic is, alam ba o hindi? Sabi mo kanina, alam, pero hindi pala alam ng mga apostol. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi diyan, thy kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. So, sumasang-ayon ka ba na yung kingdom meron din sa earth, meron din sa heaven? Yes or no? Yes, irrelevant question again. It doesn't matter. The topic is, secret rapture ba o hindi? No, yun lang ang tututulan ng ng negative side. Time. So, dako na tayo sa dako na tayo no sa ating rebuttal portion ng negative side. So, Uncle Denmark, ready ka na? Ready. Okay, sige. Whenever you're ready, Uncle Denmark, go ahead. Masaya ako dito, no? Kasi pinatatawa tayo ni Pastor Ferdy. So, nonetheless, ito, no, I can still see, no, mga kapatid, na you get secret out of an event dito sa 1 Thessalonians because yung coming dyan, no, accompanied by a cry of command with the archangel's call in the sound of the trumpet. So of course, there will be nothing. There's nothing, may tumutunog. Sagutin niya muna yon, no? Kasi ano yan ganito yan parang ganito. Sinabi ko may party, no? Secret, wag niyo muna ipapaalam. Pero nagbukas ako ng speaker, naglagay ako doon ng tugtog. Hindi na secret 'yun. Ano ba naman yan, Pastor? Huwag mo na gamitin yung 1 Thessalonians kasi there is nothing. There's nothing as sign of a secret rapture doon. No? Ang sabi po dyan, Paul describes, no? Paul describes actually the event as the end of all things. Sabi niya, so shall we always be the Lord. And that's the end. Wala nang kasunod. There is no pre-tribulation. Okay? There is no pre-tribulation. Inaantay kong gamitin yung ibang talata kaso ayaw naman ilabas. O ngayon, puntahan natin dito, no, yung sinasabi niyang theft, no? Anong nangyayari kaya nga iniipit ko siya dito sa theft, no? Paano ba naman kasi ang mga magnanakaw hindi si matatawag kundi nagtatago. Kaya magkaiba yung sikreto at nagtatago. Sabi niya magkaiba naman daw. O sige, magkaiba. Kaya ang magnanakaw, hindi sikreto yan kasi ang sikreto pwede itago. Kaya magkaiba talaga. Sikreto sa mga magnanakaw. Ito, no, nung nagtanong yung mga disciples, syempre nagtanong para nga malaman noon sinabi na ng Panginoon Kristo yung mga signs, ano sabi niya? Hindi ito nabasa ni Pastor Yung nasabi, Matthew chapter 24. Napakaliwanag naman Matthew chapter 24 verse 33. Ang sabi diyan,
So when you see all these things, pag nakita nyo na lahat ng mga bagay na yun na sinabi niya, you know that He is near. Ano ba yung no? Hindi ba alam yon? Tagalog na ang basahin natin para maliwanag. O, Tagalog na ito ha, pastor ha. Pakinggan mo yung basa para alam mo. O, sabi diyan, no? Ito, Tagalog tayo, magandang balita Biblia. Maganda yan para ano. Sabi diyan, at gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, nalalaman ninyo, malapit na ang pagdating ng anak ng tao. Talagang lapit na. Alam niya. Alam ng mga apostol. Kaya ang sabi ng mga apostol, maghanda kayo. Kasi habang wala pa ang Panginoon, no? Habang wala pa ang Panginoon, may darating na tribulation. Tapos na kasi yung tribulation sa amin, no? Kasi mapapansin mo diyan, no? Ito, no, yung sinasabi dito, no, yung sa Mateo 24, yung sinabi diyan, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyo nagaganap na sa dakong kabanal-banalan na kasuklam-suklang kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, Matthew chapter 24 verse 15. Ito, naganap na ito. Naganap na yung tribulation na yung 70 AD. Ayan yung ibinababala ng mga apostol. Tandaan natin, nung magsulat ang mga apostol, magsulat ang mga apostol, ito, hindi pa nangyayari 70 AD. Si Paul, naglalakbay pa nun. 67 nung mamatay. So yung kauna-una aklat ng Biblia, Acts of the Apostles, wala pa nagsabing mag-ready doon. Wala pa. Wala pa. Okay? So yung mga datings ng mga letters and epistles, Pastor Perdi, paki-check para alam mo kung ano ang context, kailan ba nagsulat. Halimbawa si Peter, umabot ba siya ng 70 AD? Hindi naman. So paano nagawa yung epistles of Peter? So tingnan mo yung context, no? Yung context nung talatang sinasabi mong be ready, no? Ngayon, bakit natin tinutukoy yung 1,000 year reign, yung millennial? Kasi nga, ayon sa ating presentation kanina, ang definition ng rapture ay secret, no? May pre-tribulation at hindi pa tapos ang millennium. Kasi nga, mayroon pa ngang third coming, which is wala sa Biblia. Ngayon, hindi matindigan ni Pastor yung kanilang premillennialism. Ang sabi diyan, the kingdom of God is at hand. So, nung dumating si Kristo, ito pa yung sinasabi niya sa chapter 2 verse 44. Tapos na. Kaya, pagdating ni Kristo, muli sa second coming, wala third coming. Ito basahin natin. Hebrews chapter 9, no? Verse Hebrews chapter 9. Nandiyan yan eh. Ang sabi diyan yung ikalawang paghihiwalay, no? Nandiyan sa ni Paul. Sabi diyan basahin natin. Ikalawang pagpapakita, no? Sabi doon, ikalawa, walang pangatlo, ikalawa, sabi. Ito, Hebrews chapter 9 verse 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Sa ikalaway, papakita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Lahat na naghihintay kay Kristo, walang iiwanan. So therefore, wala nang tribulation pang mangyayari. Ano ba naman yan, Pastor? Pagdating ni Kristo, ano ang mangyayari? Yung nabasa ninyo doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 to 15 verse 17. Lahat ng mga patay kay Kristo ibabangon, no? At yung mga inabutang buhay pa, iaakyat doon sa kalangitan. Wala nang kasunod yun. Susunod na doon yung another general resurrection of the evil.
yung nasa Revelations chapter 20 na pagbangon ng mga nakay Satanas, iipunin niya yung Gog at Magog. So, wala nang third coming. Oh, kaya hindi totoo yung rapture. Oh, eto ha, yung secret, ang sabi diyan ng dictionary, no, not known or seen or not meant or to be known. Ano ibig sabihin nun? Hindi pagkakaalam. Ano sabi ni Kristo? No? Mateo 24:43, balikan natin. Sabi diyan, oh, ang secret pala hindi nalalaman. Ito bakit ito dito? Gayon din naman, kapag ka nakita ninyo lahat ng mga ito, malalaman sa English, no. Oh, no, ninyong malapit na pagdating ng anak ng tao. Sabi ni Pastor, hindi daw alam ni Kristo yung kanyang pagdating. Ginawa mo namang hindi Diyos ang Panginoon sa Kristo niya. Parang ginawa mo sinungaling si San Pedro, no? Ang sabi ni San Pedro, John chapter 17 verse 21, ano sabi? No? Ang sabi niya diyan sa kay Peter, no? Panginoon, nalalaman mo lahat ng mga bagay. Ayan, no, sabi niya John chapter 21 verse 17. Panginoon, alam po ninyo lahat ng mga bagay, alam ninyong mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus, pakanin mong aking mga tupa. Alam ni Pedro na alam ng Panginoon Kristo ang lahat ng mga bagay. Hindi naman sinungaling si San Pedro. Maliban lang kung mali si San Pedro at tama si Pastor Perdi. And sabi ng talata ng Biblia, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Revelation chapter 22 verse 12. Makinig kayo, darating na ako. Hindi sinabi ni Jesus na makinig kayo, hindi ko pa alam kung kailan ako darating. Sabi niya, makinig kayo, darating na ako. Alam niya kung kailan siya darating. Parang ganito, yung nanay mo galing sa trabaho, sabi niya, nak, kapag tumawag ako at narinig mo yan, no, at tumawag ako sa iyo, alam mong malapit na ako sa bahay. Nung magbigay ng sign sa ating Panginoon sa Kristo, yun ay tanda para malaman ng mga apostol na si Kristo malapit na, nasa pintuan na nga. Okay. Time. Thank you. Naririnig ba ako? Dinig. Yun. Okay. So, ready ka na ba sa question and answer, Yes. Uncle Ferdinand? Okay. So, ready ka na, timer? So, tingnan natin si timer, ha? Baka nakakatulog yung timer natin. Okay, sige. Yan, sis, Okay. ready na rin ang timer, ready na rin ng negatibo at affirmative. Sige, bigyan natin sa kanila. Go ahead, Mr. Affirmative, Ferdinand. Unang tanong, Sir Bodenmar. Yes. Yung pagparito nung si Kristo ay narito sa lupa, pang ilang pagparito niya yon? Unang pagparito niya. Okay. So, noong unang pagparito niya, umakyat din ba siya sa langit pagkatapos nun? Yes, after 40 days niya, after niyang mamatay, di ba, nag 40 days muna siya. So, Okay. after noon, umakyat siya. Nandiyan sa Acts chapter 1. No? Sabi mo si Kristo ay narito na, sabi mo kasi millennialist gahari na si Kristo. Bumalik na siya, di ba? Sabi mo bumalik na siya kasi naghahari na si Kristo. Hindi, naghahari si Kristo sa pamagitan ng kanyang iglesia. At sabi niya, Mateo 28:20, yung iglesyang yan, hindi niya iiwan. So, yung espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. So nariyan si Kristo sa atin. Yes, kaya sabi niya daw sa talata sa Luke, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, no, nandyan ako sa inyong kalagitnaan. So bumalik din si Kristo. Tama o hindi? Hindi siya bumalik physically. Bumalik siya yung kanyang espiritu. Kaya nga sabi doon sa talata sa mga gawain, si Pablo at saka si Bernabe ay sinusundan ng espiritu ni Jesus. Espiritu, hindi katawan. So, pang ilang pagparito ni Kristo yon?
Wala, hindi pa bumabalik yun. Espiritu pa lang yun eh. Hindi Hindi pa mo nabalik. maibibilang na pagbalik yun. Okay. Hindi pa. So, hindi pa nabalik. Okay. Okay, ano po doon sa'yo? Yung salitang caught up sa Greek word na harpazo, sang-ayon ka nang ibig sabihin nito ay catch away, take by force. Yes or no? Yes, no, correct yan, no, pero yan ay harpazo, caught away. Hindi yan Greek word for rapture. So walang rapture sa Bible, letra por letra, wala kang mababasa kahit anong translation pa gamitin mo. Okay, next question ako. Sabi ng Thayer definition sa Strong, ang ibig sabihin niya ay carry by force. Sang-ayon ka ba dito o hindi? Yes, sangayon ako kasi nga si Jesus ay omnipotent. No, kaya niyang tipunin. Kaya nga sabi, 'di ba? Siya ay hari. So lahat ng pinaghaharian niya lalapit sa kanya once na nandiyan na siya. No, yun ay second coming at wala ng third, no? At wala ng rapture, hindi yan rapture. No, kasi kung rapture 'yan, no? Iba kasi yung rapture tsaka second coming talaga. Yung rapture kasi imbento. Okay, next question ako. Sabi mo kanina, alam niya. Doon sabi mo na talata yung malalaman ninyong malapit na. Alin yung nalaman nila? Yung malapit na o nalaman nilang dumating na? Alin doon sa dalawa? Yung nalamang malapit na o nalamang dumating na? Pareho. Kasi ang tanong ng mga apostol, no, ano ang tanda ng yung pagparito? Nang sinabi ni Kristo, kapag ka nakita ninyo ang mga bagay na ito, alam ninyong malapit na. So ang tinutukoy yung pagparito. Okay, next question. Okay. Yung salita na thy kingdom come. Tanong, alin ang alam nila? Yung pagparito ng kingdom, sinabing thy kingdom come, dumating na ba o hindi pa? Dumating na, no? No, dumating na kasi nga sabi, thy will be done on earth as it is in heaven. Meron niyang kingdom dito sa lupa. No, may tinatawag tayong church militant, no, yung church sa langit o yung church sa purgatorio, no, tatlo yan eh. Yung Next salita bang question. will be done, future o present? Okay, future yun, no, ang tinutukoy doon yung sa langit, no, yung pagparito ng mga believers do sa langit para makarating sila doon sa kingdom sa langit. Pero nandito yung kingdom sa lupa, may kingdom dito sa lupa, no? Tinatawag nating ano yan eh. 'Di ba yung tatlong church, no? Yung isang church sa purgatory, church sa langit at saka church dito sa lupa. Oo. Okay, next question ako. Sabi mo kanina, dapat malaman ko yung context, no? Kasi sabi mo wala nang darating na tribulation. Dito sa Revelation chapter 3, kailan isinulat ni Juan ang Book of Revelation? 70 AD o 96 AD? Yung buong aklat ng Revelation actually 97 yan to pakisagot 100. ng pinapipili ko siya eh. Okay, time stop. So, anong concern natin? Ang concern ko, ang tanong ko kasi kay Denmar, Yes. pinapipili ko siya, 70 AD o 96 AD? Okay, so wait lang tanungin natin ng negatibo. Meron bang counter? Oo, counter. Dito kasi sa reference ko sa world history, 97 siya, hindi naman 96 eh. O sige, dito 97. Sa world history. Sige, 97 na. 97. Okay, so wait lang. So para ma-confirm lang natin yung time, paki-time check nga Miss Moderator. Time check. Okay, 1 minute. So, continuous pa yan, Uncle Ferdinand. Okay. Bodenmar, tanong, kailan
sinulat ang Book of Revelation? 70 AD o 97 AD? 97. Kaya na sinabi ko, sa akin reference ito sa world history na hawak ko. Okay, sige. Nung sinulat niya 97 AD, tapos na ba yung 70 AD nang gibain ni General Titus ang Jerusalem? Tapos na o hindi pa? Tapos na nga yun, kasi nga ayun ay sinabi doon sa Mateo 24, 'di ba? Ayun nga yung desolating, no, yung desecrating of the sanctuary, no? Tapos na yun. 70 Next AD tapos question. na. Next question ako. Pero sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 3, sabi niya dito, "Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know." Tanong, alam ba nila o hindi? Alam nila kasi nga mayroon niyang signs of the coming of Christ, 'di ba? Sabi nga doon sa Mateo 24:33. Okay, time. Nalalaman ninyo. Time. So, bago tayo magpatuloy sa ating conclusion, batiin muna natin yung mga nandito sa room. Ang aking kumpare na si Uncle Melchor. Magandang gabi. Ay, magandang gabi, Uncle Pare. Ayun. So, si Uncle Baler, si Uncle Pope, si Uncle Edwell, si Uncle Hilario, si Uncle Tatay Ben, si Tatay Cesar, si Auntie Remy, Auntie Nina, si Uncle Mr. Yul, si Uncle Riul to, si Ate Leticia, si Uncle Eric, si Uncle Rene, si Uncle Rod, na nasa Amerika na nakikinig ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali. So, hindi ko na babatiin pa yung mga nasa live, no? Kasi, hindi ako log in sa aking account. So, diretso tayo, no, sa ating conclusion, no? Medyo nagkakainitan na yung dalawa, no? So, conclusion tayo. So, Uncle Ferdinand. Si Uncle Denmar pala. So, Uncle Denmar, ready ka na ba for your conclusion? Teka lang. Ready na, ready. Ilang minuto to? 5 minutes? 5. Okay, sige. So, 5 minutes conclusion. So, Uncle Denmar, take it away. Okay, no. Nalulungkot ako kasi pinagandaan ko yung debate, no. Hindi niya nalabas yung ibang talata, inaantay ko eh. Ang ginamit niya lang yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17 at saka yung mga tiff na yan, no. Dalawang argument lang, no. Ngayon, dito, no, mapapansin natin, gaya ng aking description, ang rapture, no, may kasunod yan na third coming, no, at saka millennial reign of Christ, which is hindi na point out ng ating affirmative. So wala siya napatunay na rapture. Kasi ang rapture, no, mayroon siya mga kasunod na events. Sabi niya mayroon daw kasunod, hindi naman mabanggit. Yung Kingdom of God, tinatanong ko, ano ang Kingdom of God para sa kanya? Kingdom of God. No, ibig sabihin, hindi pala sila kasali doon sa Kingdom of God. Kasi meron kaming claim. We are the Kingdom of God, the Catholic Church. Kaya nga kami, Arminianism. No? Christ is reigning, no, through His Church. No? Ngayon, no, diyan sa 1 Thessalonians, inuulit ko sa kanya to para maintindihan niya. Kahit sa Tagalog, intindihin ninyo. Ang sabi diyan, no, ito verse 15. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Secret ba yan? Maingay secret? Hindi yung secret, pastor. Oo naman, no? Gaya niya yung pagnanakaw, pastor, no? May signs ng pagdating ang isang magnanakaw. No, yung mga kaluskos, yung ingay na gagawin, no? May signs. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Ito, basahin natin, tuloy-tuloy, Mateo 24:3. Sabi diyan, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Olibo, sabihin mo sa amin,
kailan mangyayari ang mga bagay na ito. O, alam na mga apostol, yung mga bagay na mangyayari. O, at tanong dito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? O, sumagot ang ating Panginoon, diya? O, sumagot. O, 33, sabi diyan, gayon din naman, kanakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, sabi diyan, ay talastas ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan niya. No. Nalalaman in ano ba yung pastor? Kahit naman sa English, alamin natin yung no, kahit sa Greek. No, yung no, pag sinabing no, alam yan pagkakaalam. Mayroon bang secret na alam na? Yeah? Kaya nga kami mga Katoliko, itong mga bagay na binanggit ng Jesucristo, naganap na at nagaganap na. Kaya alam namin ang susunod na mangyayari, no, ay yung pagparito na lang ng Panginoong Jesucristo. No? Ngayon, may maingay, moderator? Sige, tuloy lang. Mute ko lahat na nandito. Okay, thank you. Okay. So ngayon, no, hindi na intindihan ni Pastor itong dasal eh. Itong Mateo 6:9. Kaya wala talaga sabi dito. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang inyong kalooban kung paano sa langit. Ngayon din naman sa lupa. Okay. Ayan ngayon din naman sa lupa, may kaharian kasi dito sa lupa, no. Ayan, hindi niya kasi alam yung Church of the Saints, no? Yung church dito sa lupa, yung militant, no? At saka yung church diyan sa purgatory. Hindi niya alam yun eh, no? Paano? Hindi niya kasi naintindihan yung talata. Sabi ko naman sa kanya, alamin niya yung konteksto eh, no? Kaya sabi diyan, no? Napakaliwanag naman eh. Kung ano ang mayroon sa lupa, ganoon din sa langit. Kaya nung binigay ang susi kay San Pedro, kung ano talian sa lupa, tatalian din sa langit. Di ba? Ayun konteksto, pastor, no? Ngayon, no, may napatunayan ba ang afirmatibo? Wala. Okay, bakit wala? Ang pinatutunayan niya caught up. Bakit yung sinabi magkaiba ang caught up at rapture? Dahil ang caught up, no? Ang caught up, sige. Okay, Naputol. Inaabot. Okay, so maraming salamat, Uncle Denmark, sa iyong conclusion. So, dako na tayo sa conclusion ng affirmative. Uncle Ferdy, ready ka na? Yes. Okay, sige, Uncle Ferdy, go ahead. Okay. So, uulitin ko, hindi naitindig at maraming beses umamin ang kapatid, no? Sabi niya, at litong-lito siya pagka doon sa salitang thief in the night, ayaw niyang aminin na sekreto yun, hindi yun pwedeng ipaalam. Kayo na ang dyan, mga kaibigan, no? Nang sabihin, maraming talata ang Panginoon, ang Panginoon mismo nagsabi, ang mga disipulo mismo ang nagsabi, kahit sa Revelation chapter 3 verse 3 ang nagsabi, no? Nangangahulugan na ang pagparito ng Panginoon, sikreto yun pagdating sa yung rapture season na yan, no? Tama naman dito sa kabilang side na yan. Naniniwala kasi kami na may second coming. Pero yung rapture, secret rapture po yan. Secret coming ni Kristo yan para sa kanyang iglesia. No? Ngayon, litong-lito ang kapatid eh. Nung nagtanong mga disipulo, sabi niya, kailan ang iyong pagdating, Panginoon? Tinatanong nga na kung kailan eh. Pero mo ba namang sasagot ni Denmark? Alam daw nila, pambihira. So kayo na mag-judge dyan, mga kaibigan. Ano? Nung tingnan mo yung panalangin ng Panginoon, sabi niya, dumating nawa ang kaharian mo. Sabi niya, dumating na. Tingnan mo, ewan ko kung naiintindihan niya yung grammar eh. Dumating nawa. Dapat sinabi, no? Yung thy kingdom come,
dumating na nga dapat eh. Nawa nga eh, nawa, dumating, nawa. Hindi pa dumadating. So, ano pa yung gusto kong i-point out? Yung malalaman daw nila, alam daw nila yung they shall know near, yung know near daw. Yung malapit na. Ang nalalaman nila, yung malapit na yung pagdating dahil nga may sign. Pero yung araw, oras, hindi nila alam. Kinokontra ni Denmark mismo ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon nga hindi niya alam, si Denmark alam niya. Oh, di ba? Sino mas magaling kaya sa kanilang dalawa? Si Jesus Christ o si Denmark? Sabi ni Jesus sa Marcos 13:33. Sabi niya, but of that day and hour, no one knows. Si Denmark alam niya. Pero sabi ni Kristo, hindi, walang nakakalam kahit sino. Kahit ang anghel, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ito hindi niya kayang sagutin. So sa lahat ng itinindig ko, hindi niya nasagot yun, hindi niya nabali ang lahat ng yun. Bagkus pinag-rumble ni Denmark yung sa time ni John the Baptist, yung 70 AD na destruction of Jerusalem, no? Tapos yung second coming. Yan ang problema pag amillennialism eh, no? Hindi mo maintindihan kung may tribulation tapos naghahari na si Kristo, ganyan, ang gulo, no? Magulo yung ganyang aral eh. Hindi yan, walang ano yan, walang kaayusan. Si Kristo may kaayusan yan. Nung sinabi ni Kristo, kahit ang anak hindi nakakaalam, si Denmark alam niya. Hindi ko alam bakit niya sinabi yun. Mas magaling pa siya kay Jesus. So, dito sa puntong ito, hindi niya naigiba lahat ng mga binanggit kong talata. Kung bakit hindi ko linabas ang iba, dito sa lahat ng mga talatang ito, hindi naman niya naitumba ito. Bagkos, sa iba siya bumaling out of context o irrelevant yung mga pinagsasabi niya. Why? Kasi nga, hindi nasagot ang topic secret rapture. Ang tinuko niya kung ano-ano, kingdom of God, kesyo ganyan. Hindi yun ang topic eh. No? Kung sikreto ba o hindi, yun lang ang tutulan niya. Hindi naman niya nasabing alam yung pagdating. Napakaraming talatang katulad ng magnanakaw. Pag yung magnanakaw ba, sasabihin doon sa bahay na nanakawan niya na kung kailan siya darating? Hindi. O kayo na po ang humusga dyan mga kaibigan. So naniniwala ako ang tindig ng end-time believer na may sikretong pagparito ang Panginoon ay nananatiling nakatindig sa tagpong ito ngayong gabi. Salamat, i-wave ko na yung oras ko. Okay, maraming salamat, Uncle Ferdy. So, maraming salamat po sa mga nanood ng debate na patutunayan ko na mayroong secret rapture na pinangunahan ng ating dalawang debatista na si Uncle Ferdinand sa panig ng affirmative at sa panig naman ng negatibo ni si Uncle Denmark Santiago, no, ng RCC. Okay, so dito po nagtatapos ang ating debate. So bago po lahat, batiin muna natin uli ang mga nandito sa room na si Uncle Melchor Manalili, ang aking kumparing butihin, si Uncle Marty, no, ng JW, si Uncle Sana Uncle may tanong din para makapagtanong ako. Okay, sige. So mamaya magtatanungan tayo, Uncle. So Uncle Edwel, Uncle Hilario, Uncle Ben, Uncle Cesar, Uncle Remy, Uncle Nina, lahat kayo Uncle na, no? So hindi ko na isa-isahin. Muli, maraming salamat po, no? This is Debaters Convention. No? We're out. Yan. Parang sinasya lang. Bati muna kami. Ay, bati. 1 minute, magpapasalamat pa. Sorry, nagmamadali ako. May 1 minute pa. Okay, pasalamat muna. Pasalamat na. Okay, thank you kay Denmark. Sorry. At sa pagpapaunlak sa debate namin. Thank you din sa moderator na napaka-busy. Kahit busy yan, nagmo-moderate pa. Pasensya na. Talagang
Oo, nawala sa isip ko. Sorry. Strict order. Kinakalawang na. Sige, pasa. Sorry. Sige, Uncle Ferdinand, tuloy mo lang. Okay. Pati doon sa mga kapatid natin dito na kasama natin ngayong gabi, hindi ko na po kayo isa-isahin. At alam ko, pinagpala kayo ngayong gabi. Kay, paring Melchor, no? Ayan. Siyempre, yan. Ingat dyan sa Palawan, bro. God bless, Bodenmar. Thank you. Yan, okay. Okay, ako naman, moderator. 1 minute. Yes. Okay, thank you. Okay, maraming salamat sa Panginoon, no? Na siyang gumabay sa atin at tumulong para ihayag ang kasinungalingan ngayong gabi. At maraming salamat to na natupad na rin yung matagal kong inaantay na debate namin ni Pastor Perdi. At salamat kay Brother Nash at sa buong buo ng DevCon, ng Debaters Convention, maging sa ating Miss DevCon na recorder natin na kung wala kayo hindi matutuloy ang debate, At syempre, no, pinasasalamatan natin yung mga nanonood sa live, no? At gusto kong batiin, mapa-shoutout daw, no? Para maayon kapis si Brother Roberto Dion Lexio, no? Yan, maraming salamat sa iyong panonood. At gusto ko i-promote, no, yung aking mga debate pa sa susunod na mga pagkakataon. Sa P31, may debate kami ni Joey tungkol sa baptism formula, no? Yung in the name of Jesus o in the name of the Trinity. Sa June 2, no, kay Brother Fernando Camacho ng SDA. Ito po ay patungkol sa tagapamagitan si Maria, no? At sa June 4, no, about sa Sabat kay Pastor Romel Rosales, no? At ayun lamang, no, at kung mayroon pang mga susunod pang mga debate, no, ay ipopromote din natin sa mga susunod, no. At bilang panghuli, no, inaanyayahan ko po kayo na inyong suportahan, tangkilikin at i-subscribe ang aking YouTube channel. Type nyo lamang po sa inyong mga YouTube, Brother Denmar Santiago. Lalabas na ho yan sa inyong mga YouTube, no? Maraming salamat at ito ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic. And thank you so much and God bless. Okay, maraming Amen. salamat. Amen. Congrats, Denmar. Okay, thank you. Okay, so dito po nagtatapos ang ating debate sa pagitan ng ating dalawang debatista. Okay, so this is Nash Benavides, ang inyong lingkod, one of the admin ng Debaters Convention. We're now signing